Okay, good evening to everyone. Once again, we invite you to our program, Bible Review Doctrines or Review of Bible Doctrines. And tonight, our topic is about angelology, doctrine of angels, angelology. When we say in the angelology, this also include Satan and the demons. Satan and the demons. The angels, Satan, and demons, they are spirit beings. Spirit beings. They are not physical beings, but they are spirit beings. Sila ay mga espiritu. By this, we invite our friends, pastors, members of Jesus Lord Almighty Church, pastors, members of the Holy Spirit Anointed Church, then our students and teachers of Church Leaders Institute, then we have also friends and pastors in other churches like Pentecostal Church of God Asian Mission or PCGAMI. Then we have also the Pentecostal Holiness Church, our friends, pastors and members over there, and even other friends, believers in other churches in other places. We invite you tonight for our Bible Doctrines Review. Okay, so let us review our purpose of our program tonight. We have 5 purposes for our Bible Doctrines Review. First, for believers to have a strong foundation in their faith. For believers to have a strong foundation in their faith. Then number 2, our preaching or teaching could give enough knowledge to our hearers or our audience. Our preaching or teachings could give enough knowledge to our hearers or audience. Third purpose, if somebody asks, we can give satisfactory answers. If somebody asks our doctrines, we can give satisfactory answers. Then number 4, when it comes to unavoidable debate or arguments, we can convince our counterparts. So when it comes to unavoidable debate or arguments, we can convince our counterparts. Number 5, last, we can avoid half-truths in our doctrinal teachings because we studied very well. We can avoid half-truths in our doctrinal teachings because we studied very well. As what Paul said, Apostle Paul said, 2 Timothy 2:15, we are to correctly handle the word of truth. We are to correctly handle the word of truth. So these are the reasons why we need to study Bible doctrines, and we need to study. We need to have enough knowledge of this Bible doctrines. And as what you know, there are 9 major doctrines in the Bible. Okay, so first let's come to prayer. God Almighty, thank you once again of this opportunity tonight. We can go on in our studies. We pray, O God, for Spirit to give us the wisdom, knowledge, and understanding. You strengthen us with the lessons. You edify us, and, O Lord, enable us also to share these things unto others. Tonight, O God, continue to cover us by the blood of Jesus. You will stop everything that will hinder us, O God, especially on our audience, O God. We pray that you give them good signals, and their listening will be with comfort. Tonight, O God, continue to guide your servant, Pastor Carino, that we will be successful to bless your people and to give glory to your name. O God, this is a prayer and thanksgiving
In the mighty name of Jesus, Amen and Amen. Praise God. Okay, salamat mga kapatid. So, angelology or the doctrine about angels. When we say angels, this includes Satan and the demons. The angels, Satan, and demons, they are spirit beings. Sila ay mga espiritu. Wala silang physical na katawan. Okay. Now, for our introduction, we also know that some tribal people worship, pray to, and fear demons and evil spirits. Some tribal peoples worship, pray to, and fear demons and evil spirits. So, ito yung mga tribo, mga kapatid. Ito yung mga tao na hindi pa naabutan ng pangalan ng Biblia. Sila ay nagsamba sa mga espiritu, mga demonyo. Sila ay mayroong takot sa mga demonyo at espiritu, evil spirits. Okay. Are angels, the devil, and demons the results of ignorance or superstition, or are they objective realities? So this is a question. Are angels, the devil, and demons the result of ignorant superstition, or are they objective realities? So itong mga anghel, itong mga demonyo, itong diablo, ito ba ay resulta sa maling panampalataya, yung ignorant superstition, isang panampalataya na hindi talaga nakabatay sa Biblia, o itong angels, demons, devil, sila ba ay objective reality, sila ba talaga ay totoo? Totoo. Now, in the Bible, we read that angels, devil, and demons, they are true realities. They are objective realities. So, kahit ang mga persona na ito ay mga walang physical na katawan, pero sila ay totoo. Katulad sila ng mga hangin, pero mayroon silang katawan. Ang kanilang katawan ay spirit bodies. Spirit bodies like air, but they don't have physical bodies like human beings. But even though we cannot see them, they are realities. Kahit hindi natin sila nakikita, sila ay tunay. Sila ay nandyan. Okay. So, again, the Bible is our avenue for trustworthy answers about spiritual beings of any kind. The Bible is our avenue for trustworthy answers about spiritual beings of any kind. So, ang katuunan sa katanungan ito, patungkol sa mga espiritu, ang sagot na mapagkatiwalaan, trustworthy answers ay makita sa Biblia. So, we are going to read the Bible about these spirits, okay, especially their works. Okay. Now, who are angels? Sino ang mga anghel? Angels are messengers. Angels are messengers. So, itong mga anghel, mga kapatid, sila ay mga mensahero. Sila yung tagahatid ng balita. Okay. Angels are mentioned more than 250 times in both the Old and the New Testaments. Angels are mentioned 250 times in both the Old and New Testaments. Jesus himself referred to them many times. Okay, so mayroong 25. Okay, 250. Okay, 250 na mga salita na nabanggit patungkol sa mga anghel. Okay. Then, the Greek term translated angel literally means messenger. The Greek term translated angel literally means messenger. So, yung salitang anghel, yan ay
Angelos, o Angelos, sa English yan ay messenger. Sila ay mensahero. Angels are basically messengers or servants of God. Angels are basically messengers or servants of God. Their messages or their message is God's might, power, and care. Okay, so itong mga anghel, mga kapatid, sila ay mga utusan ng Diyos. Utusan ng mga Diyos o utusan ng Diyos. Sila ay mga mensahero. Ang kanilang mga mensahe ay patungkol sa kapangyarihan ng Diyos, patungkol sa kadakilaan ng Diyos, at patungkol sa pag-iingat ng Diyos. And we can read that in 2 Timothy 2 Thessalonians 1 verse 7. 2 Thessalonians 1:7, na kung saan nabanggit doon na yung mga manampalataya na sinasaktan, darating na ang araw na mga anghel na ito ay gagamitin ng Diyos upang ipaglaban yung mga sinsakta ng mga manampalataya. So, 2 Timothy 1 verse 7. Okay. In some Old Testament, okay, tuloy tayo sa una. Now, the Bible describes angels as seeing the face of God. The Bible describes the angels as seeing the face of God and as regularly in His presence. Matthew 18:10. Matthew 18:10, basahin natin. Matthew 18 verse 10. Okay. Matthew 18:10. Ito ang nasusulat. Okay, take heed that you do not despise one of these little ones. For I say to you that in heaven their angels always see the face of my Father who is in heaven. For I say to you that in heaven their angels always see the face of my Father who is in heaven. So, itong mga bata, ang kanilang mga anghel ay nandoon sa presensya ng God the Father. Okay, so ito yung dito lumalabas yung idea na tinatawag na guardian angels. Guardian angels. Okay. Now, okay. Okay. Now, but the word guardian is not used in Scripture. There is no mention of our own personal guardian angel. Now, yun nga mga kapatid, ang tradisyon ng Roman Catholic doctrine na nagtuturo sila patungkol sa guardian angel, pero sa Biblia mga kapatid, wala naman talaga yung tinatawag na guardian angel. Okay. Now, however, makita natin sa Biblia mga kapatid na ang mga anghel ay mga ang mga anghel ay inutusan ng Diyos na maglingkod sa mga manampalataya. The angels are God's, they are spirits to serve those who are saved. So, ang mga manampalataya, ang mga anghel ay ginamit ng Diyos upang paglingkuran ang mga manampalataya, at ang maglilingkod sa atin ay mga anghel. So, ayon sa ating mga narinig sa ibang mga patutuo na minsan mayroon silang mga hinaharap na mga panganib. They were facing dangers, but they were being saved. There are beings who saved them, and they were angels sent by God. So, para na rin guardian angels mga kapatid. Okay, pero the word guardian, wala yan sa Biblia. But what we read in the Bible, that these angels are sent by God to serve, maglingkod, to serve the believers. Okay. So, in fact, we can read that in
in the book of Hebrews about the angels serving the serving the believers. Okay, we will read that later on. Okay, now the Bible describes angels as seeing the face of God and us regularly in His presence. Matthew 18 verse 10. The Bible describes angels as seeing the face of God and us regularly in His presence. So, Matthew 18 verse 10. So, yan yung ating nabasa kanina na mga anghel ay palagi nila nakita ang mukha ng Diyos. Dahil nandoon sila palagi sa harapan ng Diyos, in the presence of God. But the word guardian is not used in Scripture. Okay. Now, concerning Jesus' return to earth in the last days, he said, no one knows about that day or hour, not even the angels in heaven. So, Matthew 13, verse 32. Okay. Other references Jesus made to angels are recorded in Mark 8:38 and Matthew 13:41, Matthew 26 verse 53. Now, ang mga talata na ito mga kapatid ay mga salita ni Jesus Christ na kung saan binanggit niya ang mga anghel. So, ayon sa Mark 13 verse 32, no one knows about that day or hour, not even the angels in heaven. Ito yung ang pinag-usapan dito ay yung pagdating ni Jesucristo sa mundong ito, sikan kami na kung saan walang nakaalam kung kailan. Kahit yung mga taga-langit, yung mga anghel nandoon sa langit, hindi na alam kung kailan si Jesus Christ darating sa mundong ito. Hindi natin malaman kung anong oras, anong araw. Pero ang ating pinagkatakhan, nagtataka tayo na maraming mga nangangaral na nagbigay ng mga taon o nagbigay ng araw kung kailan si Jesus Christ babalik dito sa mundo ito. Pero yung mga tagalangit, yung mga anghel, hindi nila alam. At tayong mga tagalupa, malayo sa langit mga kapatid, nakakaalam kung kailan si Jesus babalik sa mundo ito. So, itong mga tao nangangaral na ito, mga maling mga pangaral mga kapatid, ang tawag sa kanila mga bulaang guru, bulaang guru, false teachers, or maybe we can call them as false prophets. Okay. So, now let's come to the attributes of angels. So, ano ba yung mga katangian? Ano yung mga pag-ugali ng mga anghel? Okay, so, first, angels are created beings. Angels are created beings. Ang mga anghel, mga kapatid, sila ay likha ng Diyos. So, katulad sa tao, ang tao ay likha ng Diyos mula sa alabok. At ito ay inihipan ng Diyos at ang tao ay nagkaroon ng buhay. Pero itong mga anghel, mga kapatid, they are also created beings. Sila ay nilikha ng Diyos. Now, kakaiba nga ang anghel dahil wala silang physical na katawan. Hindi katulad sa tao na ang tao ay galing sa alabok at babalik sa alabok. Pero itong mga anghel na ito ay mga espiritu, mga hangin. They are winds. They are like winds. We do not know how God created them into being, but we know that all creations were spoken out of God, out by God. And creation, mga kapatid, ito ay ayon lamang sa salita ng Diyos. Hindi na ang Diyos na nagkarpintero upang magawa ang isang bagay. Hindi na siya naglagari. Hindi na siya namukpok. Ginamit ang martilyo. Ang Diyos lamang nagsalita. At nandito lumabas itong mga nilika. So, yan ang tinawag sa Latin ex nihilo, out of nothing. Okay. So, Colossians 1 verse 16, for by Him, that is Jesus, for by Him all things were created, things in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones or powers or rulers
or authorities, all things were created by Him and for Him. Colossians 1:16, for by Him, that is Jesus, all things were created. Sa pamitan ng Pinoy Jesus, ang lahat na mga bagay ay nalikha. So, we can see here that Jesus is creator. So, si Jesus, mga kapatid, hindi lamang hindi lamang siya ay ordinaryong tao, siya rin ay Diyos. Dahil walang tao na kayang maglikha ng universo. Okay. So, it only tell that our Creator is God. So, ano yung mga nilikha ni Jesus? Things in heaven and on earth. So, yung mga bagay doon sa kalangitan at dito sa lupa. Mga bagay sa kalangitan, andyan yung mga anghel. Mga bagay sa lupa, ito yung lahat ng nakikita natin. Tao, mga halaman, o mga lupain, bundok, etc. Visible and invisible. So, may mga ginawa si Jesus na mga bagay na nakikita at mga bagay na hindi nakikita. Invisible, hindi nakikita. Ito na yung mga anghel. Ito na yung mga espiritu. Whether thrones or powers or rulers or authorities. All things were created by Him and for Him. So, alam niyo mga kapatid, yung mga anghel at ibang espiritu, may mga kapangyarihan. Sila ay mayroon rin mga trono doon sa kalangitan. Mayroon silang mga autoridad. Sila ay namumuno rin, rulers. Ito yung mga nilikha ng Diyos. Okay, now all things were created by Him and for Him. So ang lahat ng mga bagay, espiritu man o tao, ang lahat ay nilikha ni Jesus Christ and for Him, at ang lahat ay para kay Jesus Christ. Meaning to say, ang lahat na ito ay maglingkod kay Jesus Christ. So lahat ng mga nilikha, mga kapatid, tao man siya o espiritu, anghel man, mga kapatid, lahat ay maglingkod kay Jesus Christ. So yun nga sinasabi sa ibang talata na sila ay mga utusan ng Diyos. They were God's servants, so they were God's messengers. Okay. Now, we have a problem in Colossians 2:18. This is talking about the worship of angels. Colossians 2:18. Sinasamba ang mga anghel. Now, ang tanong, dapat ba sambahin ang mga anghel? Colossians 2:18. Sabi rito, let no one cheat you of your word, taking delight in false humility and worship of angels. Taking delight in false humility and worship of angels, intruding into those things which he has not seen, been puffed up by his fleshly man. So, worship of angels. So, mga kapatid, may mga tao sa unang panahon na pati mga anghel sinamba. Now, alam mo naman natin sa Biblia, mga kapatid, lalo na sa 10 Commandments, na ang Diyos lamang ang sambahin. At itong pagsamba ng mga anghel, this is idolatry. Ito ay pagsamba ng mga Diyos dahil hindi naman talaga sila mga Diyos. Ang Diyos, mga kapatid, ay hindi nilikha. Samantala itong mga anghel, ito ay nilikha ng Diyos. So, sambahin yung mga nilikha. Hindi ganoon. Ang sambahin ay ang Diyos na hindi nilikha. Ang Diyos ay hindi nilikha. So, ito yung dapat sambahin. So, alam naman natin na ang idolatry o pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Revelation 21 verse 8, ang nagsamba ng mga Diyos-Diyosan ay tatapon doon sa dagat-dagatang apoy. Let us read Revelation 21 verse 8. Revelation 21 verse 8. Okay. So, but the cowardly, unbelieving, abominable, murderers, sexually immoral, sorcerers, idolaters, and all liars shall have their part in the lake which burns with fire and brimstone, which is the second death. So,
ito yung mga iba't ibang mga tao nga itatapon doon sa dagat-dagatang apoy. At isa doon ay yung idolaters, itong nagsamba ng mga Diyos-Diyosan. So, itong mga anghel, mga kapatid, alam natin ang mga anghel ay may kapangyarihan to. Yung tinawag sa ating panahon ngayon ng mga engkanto. Ang engkanto, fairies, nymphs, ito ay mga fallen angels. Ito yung mga anghel na inihulog sa lupang ito. Now, alam mo naman natin ang kwento sa aklat ng Isaias, di ba? Si Lucifer at ay nag-rebelde doon sa kalangitan. Gusto niyang higitan ang Diyos sa kanyang trono sa kalangitan at gusto niya siya isambahin. At sa kanyang pagkipagdigma ay one-third of the angels in heaven are with him. So, tertia parte ng mga anghel sa kalangitan ay nandoon kay Lucifer. Ngunit sila ay tinalo na Diyos at inihulog sa mundong ito. Okay. So, angels preceded man in creation. So, mas nauna ang anghel na nilikha kaysa tao. The words, in the beginning, God created the heavens and the earth, would undoubtedly include the creation of angels, though they are not specifically mentioned. So, itong Genesis chapter 1, verse 1. In the beginning, God created the heavens and the earth. Now, itong God created the heavens. Nilikha ng Diyos ang kalangitan. Kasali dito yung mga anghel. Kasali dito ang mga anghel. Okay. So, nauna, ang mga anghel na nilikha kaysa tao. Okay, so, ito yung isa sa mga unang sabihin natin kalikasan o katangian ng angels. They were created. Pangalawa, angels are spirit beings. Angels are spirit beings. So, itong mga anghel, sila ay mga espiritu. Not like human beings who have both body and spirit. So, bilang mga espiritu, sila ay walang physical na katawan, tulad ng tao, na ang tao mayroong physical na katawan. Nowhere does the Bible ever mention, as it does about us, that angels have the image of God. So, walang mabasa natin sa Biblia, mga kapatid, na ang mga anghel ay nilikha ayon sa wangis ng Diyos. We cannot read in the Bible that angels were created in the image of God. So angels are different. Angels are different than the human race and do not inherit salvation. Angels are different than the human race and do not inherit salvation. So, ang mga anghel, mga kapatid, ay kakaiba sa sangkatauhan. At wala sa kanila ang kaligtasan. Hindi sila binigyan ng Diyos ng kaligtasan, kundi binigyan ng kaligtasan ay ang mga tao lamang. So, angels are incorporeal spirit beings and have no bodies as we are, as we do. So, ang mga anghel ay walang physical na katawan. Okay, Hebrews 1:14. Ito yung talata na gusto kong mabanggit kanina. Hebrews 1:14, are not all angels ministering spirits sent to serve those who will inherit salvation? Are not all angels ministering spirits sent to serve those who will inherit salvation? So, ang ibig sabihin na ang mga anghel, ang lahat ng mga anghel ay sila ay mga espiritu na naglilingkod. Naglilingkod sa mga taong mayroong kaligtasan. So in other words, they were serving the believers, the saved ones. Hebrews 1:14. Okay. They at times take bodily form, as when two angels came to Lot in Sodom, and that is Genesis 1:9. So, ang ibig sabihin, mga kapatid, ay itong mga anghel, kahit sila ay mga espiritu,
Pero mayroon silang kakayahan na magkaroon ng katawan, physical body. At ito yung nangyari sa Genesis 1:19. So, Genesis 19 verse 1. So, tingnan natin. Genesis 19 verse 1. Ayan, sabi, the two angels arrived at Sodom in the evening, and Lot was sitting in the gateway of the city. When he saw them, he got up to meet them and bowed down with his face to the ground. Verse 2, my lords, he said, please turn aside to your servant's house. You can wash your feet and spend the night, and then go in your way early in the morning. So, ito yung dalawang anghel, mga kapatid, na dumalaw kay Lot. Amang si Lot ay nanira doon sa Sodom. Ito yung panahon na malapit ng gunawin ng Diyos ang Sodoma at Gomora dahil sa, yun nga, because of homosexualism o homosexuality. So, ito yung mga dalawang anghel ay inibita ni Lot na pumasok sa kanyang bahay, kumain, doon matulog, at sila ay magilamos, maghugas sa kanilang mga paa. So, ayon sa nakita ni Lot, nakita niya ang mga anghel na bilang mayroong physical body o bilang mga tao. Pero yun nga, mga kapatid, this is an exception. This is an exception. So, hindi talaga sila mayroong physical na katawan, kundi ito ay pansamantala lamang. Pansamantala lamang. Oh, okay. So, okay. And sometimes they become visible as at the resurrection. John 20 verse 12. So, itong mga anghel na espiritu, paminsan-minsan sila rin ay nakikita. At ito yung sa John 20 verse 12 na kung saan yun nga, nang si Maria ay pumasok sa libingan ni Jesus, nakita niya doon ang anghel na nagsabi na wala si Jesus, wala doon si Panginoon Jesus, at siya ay na doon sa Galilea at puntahan niya doon. So, nakita nila ang anghel na ito. So, ang ibig sabihin na sometimes the angels are visible. Such appearances, however, are exceptions rather than the rule. Such appearances, however, are exceptions rather than the rule. So, yung ang mga anghel na pakita, mga kapatid, ito ay exception. Ito ay hindi talaga regular na pangyayari. Ito lang mga paminsan-minsan. Depende sa circumstances kung bakit kailangan nila magkaroon ng solid body. Okay. Then, number 3, attributes of angels, mga katangian ng mga anghel. The muscular gender is always used with the word angel. However, there is no mention of sexual orientation with these beings. Okay. So, ang ibig sabihin, mga kapatid, ay yung pagiging hindi mo kadalasan ang anghel, sila ay inilarawan bilang lalaki, masculine gender. Hindi sila inilarawan. They were not pictured as women, but men, masculine gender. Okay, Jesus implied this when he said of resurrected believers. At the resurrection, people will neither marry nor be given in marriage. They will be like the angels in heaven. Matthew 22 verse 30. So, ang sabi ni Jesus, sa panahon ng pagkabuhay muli, ang mga tao ay hindi na mag-asawa. Sila ay katulad sa mga anghel.
sa kalangitan. So, Matthew 22 verse 2. So, meaning to si mga kapatid, kahit ang mga anghel ay parang mga lalaki, pero actually, they are not, they do not marry. Hindi sila nag-asawa. So, maalala natin yung doktrina ng mga Mormon, mga kapatid, Latter-day Saints, na ang mga manampalataya, kapag sila ay pupunta sa langit, doon sila ay magpatuloy sa kanilang mga asawa. Marriage continue in heaven. So, yung mga mag-asawa dito sa lupa, kapag sila ay mamatay, doon sa langit, sila pa rin ay mga mag-asawa at sila ay mga anak pa rin doon sa langit. So, ngunit, in the Bible, sabi ni Jesus, they neither marry nor be given in marriage, they will be like the angels in heaven. So, mga kapatid, ito yung pangatlong katangian ng mga anghel na sila ay tulad ng mga lalaki. Next, number 4, eternal beings. Angels never die. Eternal beings, angels never die. So, ang mga anghel sila ay walang kamatayan. Walang kamatayan. Eternal beings. They are not subject to aging. And in heaven, we shall be like them in their respect. So, they are not subject to aging, and in heaven, we shall be like them in this respect. So, ang sabi sa Luke, according to Luke 20 verse 36, the saved in heaven can no longer die, for they are like the angels. The saved in the heaven can no longer die, for they are like the angels. Luke 20 verse 36. So, yung mga naligtas na mga kapatid, nandoon sa kalangitan, hindi na sila mamatay. Sila ay tulad ng mga anghel. So, angels never die. They are eternal beings. Pero, alam naman natin mga kapatid na ayon sa Revelation, Book of Revelation, na itong mga demonyo at si Satanas, mga kapatid, sila ay itatapon doon sa dagatang apoy. At sila ay magdusa forever and ever. So yun yung tinatawag na eternal torment. Ang mga anghel na ito, hindi sila mamatay kahit sila na doon sa impyerno, pero sila ay magdusa na walang katapusan, eternal torment in the lake of fire. Pero wala silang kamatayan. So yan yung masaklap, mga kapatid. Mas mabuti na yung mamatay ka pang hindi ka na maghirap. Pero ito, mga anghel na ito, mga kapatid, dahil walang kamatayan, tuloy-tuloy ang kanilang paghirap doon sa impyerno. And that is forever and ever. Okay, next. Okay, punta tayo sa panglima. 1, 2, 3, 4. O pang-apat. Higher than men in God's order of creation. Angels are not God. Higher than men in God's order of creation. Angels are not God. So, ang ibig sabihin na ang mga anghel ay mataas pa kay sa mga tao. Ang ibig sabihin na ang mga anghel ay mas mataas ang kanilang katayuan kaysa tao. Okay. Angels are not gods. Ngunit, ang mga anghel ay hindi sila Diyos. Ang mga anghel ay hindi Diyos. So, yan yung problema, mga kapatid. May mga tao na sinasamba ang mga anghel. Pero, hindi sila dapat sambahin dahil hindi naman sila mga Diyos. Okay, God made man a little lower than the angels. Psalms 8 verse 5. God made a man little lower than the angels. So, ang katayuan ng tao ay mas mababa pa kaysa katayuan ng mga anghel. So, mas mataas ang mga anghel, mga kapatid. A redeemed man, ang taong ligtas. A redeemed man, however, as part of the new creation, God has promised will be higher than the angels, and at that time, man will have authority over them. 1 Corinthians 6 verse 3. Do you not know that we will judge angels? 1 Corinthians 6 verse 3. Do you not know that we will judge angels? So, makita natin, mga kapatid, na ang mga taong ligtas doon sa
kalangitan at sabihin lang sa New Heaven New Earth, sila ay mataas ang kanilang katungkulan. Mataas ang kanilang kalagayan kaysa mga hell because verse 6 verse 3, ang mga ligtas sila yung taga-hukom ng mga angels. Sila yung mga taga-hukom ng mga angels. So kahit ang mga angel mataas pa kaysa mga tao sa kalagayan, pero pagdating ng panahon, mga kapatid, in the new heaven and earth, the new creation, the believers will judge angels. The believers will judge angels. Verse 6, verse 3. Next. Okay. The angels, the intelligence of angels. Okay. So, ito ay patungkol sa karunungan ng mga anghel. Okay? The intelligence of angels is greater than man's, though they are limited spirits, not God. So, the intelligence of angels is greater than man's, though they are limited spirits, not God. So, pagdating sa katalinuhan, mga kapatid, mga anghel ay mas matalino kaysa tao. Pero mga anghel, mga kapatid, ay sila pa rin ay mayroong limitasyon. So dito, this truth is implied in Jesus' statement that the angels, though they are in heaven, do not know the day or the hour of the time of the end time. Mark 13:32. So basahin natin ang Mark 13:32. Ano ang sinabi ng Diyos patungkol sa kaalaman ng mga anghel, okay, intelligence. Mark 13:32. Mark 13:32. Okay. So, ang sabi dito, but of that day, and no one knows, not even the angels in heaven, nor the Son, but only the Father. Now, this is talking about the day of Christ's second coming. But of that day and hour no one knows, not even the angels in heaven, nor the Son, but only the Father. So, kahit ang mga anghel ay mataas ang kanilang katalinuhan, kaalaman, pero mayroon pa rin silang limitasyon. Hindi nila alam kung kailan si Jesus Christ babalik sa mundong ito. Hindi nila alam kung anong oras. Okay. So, then in 1 Peter 1:12, the gospel and salvation are things that angels long to look into. So, ang ibig sabihin, ang mga anghel ay gusto nilang makialam. Ang ibig sabihin, gusto nilang malaman kung ano yung kaligtasan na ibigay ng Diyos sa mga tao. So, meaning to say, ito rin nagsasabi na may mga bagay pa rin na hindi alam ng mga anghel. So, hindi na alam kung ano yung kaligtasan. Bakit mayroong kaligtasan, paano iligtas ang tao, hindi nila alam. So, gusto nilang malalaman to. So, they are, in other words, they are doing research. Then, dito tayo sa isa pa. Okay. Angels excel in strength physically. Angel excel in strength physically. Psalms 103 verse 20. Ang mga anghel ay mas malakas pa kaysa tao kung pag-usapan ang katawan o physical. Psalms 103 verse 20. Psalms 103 verse 20. Okay. Bless the Lord, you his angels, who excel in strength, who do his word, heeding the voice of his word. Bless the Lord, you his angels, who excel in strength, who do his word, heeding the voice of his word. So, ang mga anghel ay mataas ang kanilang lakas, excel in strength. Okay.
Then, one angel was able to kill 185,000 Assyrians in one night. That's Isaiah 37 verse 36. Isaiah 37 verse 36, one angel was able to kill 185,000 Assyrians in one night. So, makita natin na malakas ang mga anghel. Isang anghel lamang ay nakapatay ng 100 okay, 185,000. 185,000 ng mga sundalo ng Assyrians. Ito yung mga kalaban ng mga Israel, mga kapatid, ng mga Hudyo, na kung saan ipinagtanggol ng Diyos ang mga Hudyo laban sa makaparehang Assyrian. So, anghel lamang ginamit ng Diyos. Isang anghel lamang, mga kapatid. At natalo yung mga Assyrians. Okay. So, again, angels' power is not theirs inherently but comes completely by delegation from God. So, ang ibig sabihin, itong lakas ng mga anghel ay hindi ito sa kanila. Ito ay galing sa Diyos. But comes completely by delegation from God. So, then at the end, ang huling attributes, angels stand in the very presence of God. Angels stand in the very presence of God. So, ang mga anghel ay nandoon sila sa harapan ng Diyos doon sa kalangitan. As mentioned, Jesus said, they always see the face of my Father. Matthew 18, verse 10. So, ang mga anghel, mga kapatid, nandoon sa harapan ng Diyos. Nandoon sa trono ng Diyos. Nakita nila ang mukha ng Diyos. So, maalala natin sa Biblia, mga kapatid, na sabi ng Biblia, wala pang tao na nakakita sa Diyos, nakakita sa mukha ng Diyos, pero babasa natin na ang mga anghel sila ang nakita sa mukha ng Diyos. So in this respect, they are higher than men and continually worship God. Mga kapatid, ang mga anghel ay patuloy na nagsamba sa Diyos. So let us read Revelation 5, 11 and 12, at dito tayo matapos. Revelation 5, 11 and 12. Revelation 5, 11 and 12. Sabi rito, then I looked and I heard the voice of many angels around the throne, the living creatures and the elders, and the number of them was 10,000 times 10,000 and thousands of thousands, saying with a loud voice, worthy is the Lamb was slain to receive power and riches, and wisdom and strength and honor and glory and blessing. So, pinupuri nila ang Diyos doon sa kanyang trono. At sabi ng mga anghel, worthy is the Lamb who was slain to receive power and riches and wisdom and strength and honor and glory and blessing. So, mga kapatid, ang mga anghel ay tuloy-tuloy ang kanilang pagsamba sa Diyos sa kalangitan. So, sinasamba nila ang Diyos, pinupuri nila ang Diyos sa kanyang kadakilaan. So mga kapatid, ito yung katangian ng mga anghel ating napag-aralan. So next meeting, we'll be talking about the angelic activity. Ano ang mga gawain ng mga anghel? Okay, so dito tayo magtapos. Let us close in prayer. God Almighty, thank you for the lessons we received tonight about the angels. The angels, Lord, are mighty, but they are limited, and even though they are higher than the human beings, but still the saved ones will judge angels someday. So salamat to God na kahit mas makapangyarihan ang anghel sa amin at sila ay mataas sa kanilang katayuan, ngunit balang araw, Lord, sa bagong langit, bagong lupa, O God, kami ang maghukom sa mga anghel. So salamat to God sa kakayang ito binigay mo sa akin. Purihin ka, O God, sa pangalan ng Jesus. Amen at amen. Okay, mga kapatid, so God, good night. God bless us all at see you next week. God